purpose na mayayaman. Tulad naming mahirap. Ito, yung pinamalengke ko, di ko pa nabawi. Ilan yung mga anak ko? 5. Hindi kami kasali sa purpose. Mantalang yung mayayaman na masabrod ang magulang, yun ang may mga purpose. Kaya maraming kasali sa purpose na mayayaman kaysa mahirap. So dapat i-evaluate na lang. Yes, dapat ganon yung talagang maano nila talaga nakarapat-dapat bigyan ng purpose. Yeah, so ano yung masabi mo doon sa gustong nagsulong ngayon na gustong tanggalin yung purpose? Dahil daw ginagawang pantagay lang instead na para sa Yung iba pang ganon. Oo. Yung iba pang sugal. Yung iba naman, sa totoo lang, mas marami talagang mayayaman nakasali sa purpose. Saka meron din naman talaga nakikinabang siguro. Oo, totoo naman din. Meron din naman, pero mas marami yung mayayaman nakasali doon sa purpose. Meron namang iba na ginagamit lang din sa pangsarili. Sa tingin mo, paano kaya napili yung mga mayayaman? Palakasan po. Ayun. Yun po yung totoo, palakasan sa purpose. Pag may mga investigasyon sa purpose, titimbrihan si ganito, darating si sir, etc. Maghanda kayo, kunwari, ganito kayo, ganun kayo. Ganon, nakahanda na sila bago dumating yung mag-interview. Na kunwari sabihin, ay mahirap ako, kasi ito yung bahay ko. Pero ang totoo, yung iba hindi, mayayaman sa private nakapasok yung anak, pero kasali sa purpose. Ma'am, bilang isang Pilipino na may malasakit din para sa pamilya at sa ating mga kabayan, sa tingin mo, saan kaya may pagkakamali yung programang purpose? Yung mga humahawak. Sa mga humahawak may pagkakamali. Hoy, mensahe natin sa Pangulong Bongbong Marcos. Sana, Presidente, sana yung mga humahawak ng mga ganong bagay o kung ano pa mang bagay, sana totoo na yung taong mapagbigyan sa mga ganong mga opportunity. Tsaka sa lahat ng mga katulad naming mahirap, sana matulungan din ni Presidente Bongbong. So, ano po masasabi natin sa mga pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos dahil marami na po ang napamahagian na mga Bakit kami kababayan wala pa? natin. Oh. Dito lang kami nakatira. Manawagan tayo, madam. Manawagan po kayo, ma'am. Manawagan kayo, baka... Presidente Bongbong, sana po kami rin mabigyan ng pabahay mo. Kasi maliit lang po yung negosyo ko, puro utang nga lang yan eh. Yun po sana makarating sa amin yung mga pabahay nyo na yan. Sana hindi yung mayayaman lang din ang nakakakuha, no? Palakasan. Ma'am, bilang isang Pilipino, sa part nyo po, ma'am, ano yung pipiliin mo? Ayuda o proyekto? Sa tingin ko, parehas. Both. Sa tingin ko, parehas. Kung ipagkalob naman sa iyo, sa tingin ko, parehas. Yun po. Sa tingin mo, bakit kailangan 50-50? May proyekto, may ayuda, sa tingin mo pa? Kasi ang ayuda kasi madali maubos eh. Pero yung proyekto, pang matagalan yan. Maraming trabaho. Opo. Kaya kung meron sila ipagkalob ng ganun sa amin, sana parehas. Maanohan namin, mapakinabangan. Mensahe niyo po sa mga humahawak ng mga ayuda, especially yung mga Oy, totoo lang ito ha. Nung Oh, lockdown, kahit 5 tuling, wala akong nakuha ayuda. Wala ka? Wala talaga, mamatay man ako. Hindi ako nakain. Totoo. Marami kaming taga rito, o hindi man sa taga rito, marami kaming hindi nakakuha ng ayuda. Sabi kasi lahat na ng Pilipino Wala po. nabigyan ng tag-8 Palakasan po yun. Wala po talaga, Anis. Sabi nga, Buti pala ako nung panahon po nung last administration, palakasan po pala. Opo, totoo po yun. Kasi, siyempre, mga naglilista, mga binabagsak dyan sa alam mo na yun. Baka kaaway mo yung naglilista. Hindi naman po. Hindi naman sa ganun. Kumbaga, dapat maging pantay ka. Yes, Kasi kaaway para sa man. mga tao yan eh. Kahit may tampo man, Oo. para sa tao yan, Para dapat sa tao lahat yan. Galit ka man sa isang tao, yung pinamigay naman para talaga sa mga tao, ipamigay mo. Kasi pagkakaalam ko lahat ng Pilipino yun na apektado. Te, ano mo naman po ang masasabi natin sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos na wala nga daw nagawa ito? Sa tingin ko naman marami naman siya nagawa. Pero sa ngayon, sana, nung si Duterte, gusto ko yung patakaran ni Duterte na yung mga tambay sa kalye, na kahit ating gabi, dinadampot, yung curfew ba? Curfew. Pero ngayon, dumami na. Oh. Dumami na yung mga loko-loko.
na mga tambay sa kalsada. Nandiyan yung mga binatilyo, pakalat-kalat, mga nagnanakaw, mga nango-hold up, mga naglalasing sa kalsada, mga nagsasyabu. Ipatupad sana yon. Sana, ibalik Ipanawagan din yun. natin. Sana, yung mga iba namang pinatupad ni President Duterte, sana mapatupad ulit ni President Bongbong Marcos. Saka About sa mga tambay-tambay. patungkol dyan, te, mensahe sa mga kapulisan kasi kapulisan talaga ang may dala niyan eh. Totoo talaga yon. So dapat Sa, mahigpit eto yung ha, kapulisan. hindi ko naman nilalatnan ng Opo. pulis. Bilib ako sa mga pulis kasi nag-aral sila para ipagtanggol yung mga naape. Tulad ng mga ginagahasa or binobogbog. Pero hindi eh. Hindi talaga. Parang sa tingin ko, ang pinag-aralan nila, lamang ng kapwa. Ano ba yung Ayaw ko nang na-experience magbanggit mo? ng pangalan. Kahit wag na po, ano ba yung Oo. ano ba yung based on na experience mo talaga ng actual maliban doon sa balita-balita lang sa TV? Ano may na-experience po ba kayo na mga Sa totoo ganito? lang, kami dito maraming experience about sa kanila. Pero sana mapagbawalan yun ni President Bongbong Marcos. Lahat ng mga ginagawa nilang hindi maganda. Basta, yung mga unang-una yung mga pangungulako. Hindi mo maiwasan yun. Panawagan nyo na lang po sa ating presidente at mensahe nyo po. Sana po, President Bongbong Marcos, sana maano sa mga kapulisan na, yung iba na lang, hindi lahat. Yung ibang kapulisan na sana wag naman mangurakot sa kapwa. Sana magtrabaho na lang ng mga piyos. Dahil malaki ang trabaho. Sweldo, pero nangungurakot pa sila sa kapwa. Yung iba naman mababait, hindi naman sila ganun. Pero yung iba, totoo talaga yung iba. Yun ang masasabi ko. Ate, bilang simpleng mamayan sa bansang Pilipinas, at ano yung panawagan nyo pangkalahatan? Ano ba yung pangunahing problema ng mga Ang Pilipino? problema ng mga Pilipino is pera, puhunan, pagkain. Yun, pag-aaral din sa mga bata. Sa totoo lang, sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Tulad ko, tulad ng tinda ko, utang yan. Tapos, bebenta lang ako ng, namuhunan ako ng 5,000 araw-araw, bebenta lang ako ng 2,000, 3,000. Saan makarating yun? Kakain yung mga anak ko. Pagbabayad akong tubig kuryente. Oh. Basta yun lang una naming hinihingi kay President Bongbong Marcos na yung sahod at saka yung pag ano ng mga bilihin, pagbaba. Pero pabahay, te, Pabahay pwede din yun. Kasi malaking ano yun. dito lang kami nakatira. Diyan lang po kayo nakatira. Opo. Ilang years na po kayo 10 years. 10 10 years na years? rin kami nagtitinda. Magkano upa po rin? Ang bayad ko dito, 100 sa may-ari ng lupa, 100 sa ilaw, 50 sa doon sa loob. Araw-araw yun. Araw-araw po yun. Hindi po kayo inaano ng LGU? O hindi kayo lumapit sa local government para maka-avail kayo ng pabahay ng gobyerno? Dito sa amin, wala po. Try Tsaka, nyo. pag dumating man yung ganun, sir, matagal pa yun at saka pipiliin lang nila yun. At ang una nilang binibigyan yung kanilang mga staff. Ang rules kasi ngayon, te, Mga government, sa LGU. nagtatrabaho sa gobyerno. Ibig sabihin dito palakasan talaga dito. Opo, totoo po yun. Dito sa Pasay po. Totoo. Dahil nung lockdown lang, talaga na-experience ko talaga. Biro mo, layo ng bahay ko para lang makapaghanap buhay, para may makain kami. Alas 12 gabi, naglalakad ako. Kahit bawal maglakad, pumupuslit ako.